Andrea Almonte, El Greco's Empire Series 32. Travis and Casey. Be my love. Everything she did it for love. Yun ang paniwala ni Casey nang pikit mata niyang ipagkaloob kay Travis ang sarili, kapalit ng pagpapalaya nito sa kasintahang si Alex. But what she did for love ay wala palang halaga dahil may ibang mahal si Alex. Mabuti na lang, ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Travis ay may kapalit, ang pag-ibig nito. Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Alex, hindi ko kilala ang Mr. El Greco na sinasabi mo. Casey, makikilala mo rin naman siya kapag nagpunta ka na sa opisinang dati kong pinagtatrabahuan. Basta magpakilala ka lang sa kanya. Isa pa, kilala ka na yata niya eh. Kailangan lang na magkausap mo siya. Bakit nga ba? At saka, paano mo nalaman na kilala na niya ako? Natigilan si Alex. Hindi nito pwedeng sabihin sa dalaga ang inamin ni Travis dito. Basta, at kapag nakausap mo siya, siguraduhin mong makukuha siya ng mga salita mo, ha? Alex, hindi ko talaga... Casey, pinagtangkaan na naman ang buhay ko rito kagabi. Kapag hindi ka pa kumilos, iuuwi mo na lang ang bangkay ko sa Islang Morong. Gulo ang isip na nilisa ni Casey ang city jail. Hinanap niya ang address na ibinigay sa kanya ng katipan. El Greco Building. Dito siya matatagpuan? May naalala ang dalaga. El Greco Condominium ang tinitirhan ni Travis. Nagtanong siya sa gwardiya kung matatagpuan ang Mr. El Greco na manager ng construction company. Yun ang utos sa kanya ni Alex na hanapin niya. Sa 5th floor ho, ma'am. Salamat. Habang patungo sa naturang opisina, parang kinakabahan siya. Parang may mangyayari. Bakit kaya kailangan pang kausapin ko ang amo niya? Hindi ko naman siya kilala ng personal. Hanggang sasapitin ni Casey ang opisinang inihimatong sa kanya ng gwardiya sa ibaba. Malamig ang loob ng opisina. Malaki rin iyon at magara ang ayos. Walang dudang napakayaman ng mga El Greco. Kayang-kaya nilang ipitin si Alex sa loob. Naisip niya habang gumagala ang paningin sa kabuuan ng carpeted na opisina. Mabuti naman at narito ka na. Tinig mula sa kabila ng nakatalikod na swivel chair. Ha? Bahagya siyang kinabahan dahil parang kilala niya ang may-ari ng tinig na iyon. Welcome to El Greco Construction Company. Biglang humarap ang nakaupo sa swivel chair. Ha! Muntik na siyang mabuwal sa pagkabigla nang makilala ito. Travis, ikaw ang amo ni Alex? Yes. Tila may gumuhong mundo kay Casey. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung gayon, alam mo ang lahat? Oo, kaswal nitong tugon. Please have a seat. Hindi. Ang gusto kong malaman kung alam mo na ito nang magawi ka sa Islang Morong. Kay bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa paghihintay sa isasagot nito. Oo, actually, kaya nga ako nagawi roon ay para personal hanapin si Alex. Pero ikaw ang nakita ko. Naningkit ang mga mata niya sa galit. Plano ang lahat kung ganoon. Oo, well, hinihintay kong ikaw ang magsabi sa akin ng problema mo. Pero malihim ka. Ako na ang gumawa ng paraan para mapadali. Nahihirapan na rin kasi ako. Gusto ko na ring matapos ang pagkukunwari ko.
Niloko mo ko. Manluloko ka. Hindi napigilang sigaw ni Casey. I know. Aminado ako na isang panluloko ang ginawa ko sa iyo, Casey. Pero kung antimano ay sinabi ko sa iyo ang sadya ko sa isla, palagay ko ay lalo mo akong hindi kinausap, hindi ba? Kaswal na wika ni Travis. Talaga, hayop ka. Masama kang tao. Hindi ako ang masama, si Alex ang masama. Nagnakaw siya sa kumpanya ko para ibigay kay Elaine. Pero nang talikuran siya nito, ikaw ang ginagamit niya para siya makalaya. Ikaw ang inutusan niya para makiusap sa akin na palayain siya. Hindi totoo ang sinasabi mo. Ako lang ang minahal ni Alex. Ako lang ang pablikan niya kaya niya ginawa ang bagay na iyon. Hindi niya gustong mabuhay sa kahirapan ang magiging anak namin. Kandaiyak na wika ng dalaga. Hindi ko kilala ang Elaine na sinasabi mo. Wala siyang Elaine na binabanggit sa akin. Napabuntong hininga na lang ang binata. Bahala ka sa paniwala mo. Pero ano ba talaga ang ipinunta mo rito? Para makisuusap sa akin? O para awayin ako? Natigilan si Casey. Gusto ko makiusap sa iyo. Pero ngayong natuklasan kong ikaw pala ang taong gumigipit kay Alex, mas gusto kitang patayin. Talaga? Then do it. Para dalawa na kayo ng taksil mong nobyo ang makulong. Hayop ka. Kinamumuhian kita. Bahala ka na sa gusto mong isipin, Casey. Alam ko naman na darating ang araw na malalaman mo rin ang totoo at kakainin mo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. Hindi darating ang araw na iyon. Napailing na lang ang binata. Kung gayon, ano pa ang halaga ng pag-uusap na ito? Hindi nakakibo si Casey. I'm a very busy person, Casey. Ang totoo, kung hindi ikaw ang bisitang dumating, wala akong panahon makipag-usap kahit kanino. You can leave now kung wala ka naman palang balak na ayusin ang mga kalat na iniwan ng nobyo mo. May katigasan ang tinig nito. Lalong hindi nakakibo ang dalaga. So, tatayo ka na lang ba diyan o alis ka na? Ilang beses na napalunok ang dalaga. Travis, hindi ko ito gustong gawin, pero alam kong kailangan kong gawin. Nakikiusap ako sa iyo. Total naman, naibalik na ang perang kinuha ni Alex sa kumpanya. Para mo ng awa, huwag mo na siyang ipakulong. Bata pa si Alex, marami pa siyang pangarap na gustong matupad. Huwag mong sirain ang buhay niya. Natitigan ni Travis ang luhaang mukha ni Casey. Ganoon? Sa paningin mo, ako talaga ang masama? Ang maninira ng buhay ng may buhay? Bahagyang tumaas ang boses ng binata. Alam ko mali ang nasabi ko, pero ganun talaga ang mangyayari sa buhay ni Alex kapag nakulong siya ng tuluyan. At ang ikinatatakot ko pa, baka mapatay siya sa loob ng kulungan. Sinabi niya sa akin na paulit-ulit siyang binubugbog ng mga kasamahang preso kapag nakakatuwaan siya. Travis, para mo ng awa, huwag mo na siyang ipakulong. Halos magkabuhol ang hininga niya sa pagmamakaawa nito. Nakayom na lang ni Travis ang kamao habang titig na titig sa mukha ni Casey. Lucky beast. Maya-maya ay bigkas ng binata. Travis, napakaswerte ng hayop na lalaking yun, Casey. Dahil may nobyo siyang kagaya mo. Pero sabihin mo nga sa akin, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya? Ha? Bigla siyang kinabahan sa klase ng tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Prinsipyong babaliin at pagtuligsa ng mga kamag-anak ko ang harapin ko kapag pinatawad ko ang nobyo mo, Casey. Pero hindi pwedeng ganoon na lang yon. Napalunok si Casey. Parang naunawaan na niya ang ibig nitong sabihin. Ibig mong sabihin,
May hinihintay kang kapalit mula sa akin? Ano sa palagay mo? Nananantya ang tinig nito sa kanya. Hindi kumibo ang dalaga. Sapat ng sinipat niya ito ng naniningkit na mga mata. Masama ka talagang tao, Travis. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Bigla kong naisip ngayon kung bakit mo ako sinusundan-sundan sa isla. Kung bakit mo ako gusto maging kaibigan. Hindi lang dahil alam mong nobya ako ni Alex, hindi ba? Kundi dahil gusto mo rin ako. Hindi kumibo ang binata. At kaya mo ako gustong tulungan ng malaman mong narito ako sa lungsod ay dahil inakala mong madali mo na akong mapagsasamantalahan dahil probinsyana ako, hindi ba? Minsan pang napabuntong hininga si Travis. May halaga pa ba kung ikaila ko ang mga sinabi mo? For sure ay hindi ka naman maniniwala kahit na idepensa ko ang sarili ko, hindi ba? Talaga? So anong balak mo ngayon? Ang balak ko? Ha? Masisihang ka siguro. Sige, payag ako sa kahit na anong gusto mong gawin sa akin. Basta tiyakin mo lang na palalayain mo na si Alex. You mean, sasama ka sa akin kahit nasaan? Papayag ka sa kahit na anong gawin ko sa iyo? Formal na formal ang mukha nito. Oo, sasama ako sa iyo kahit saan. Papayag ako sa kahit na anong gusto mong gawin sa akin. At iyon ay kahit na labag sa kalooban ko. Minsan pang nakuyom ni Travis ang kamao. Pero pinilit pa rin itong magpakakaswal sa harap ng dalaga. Kailan? Hindi nakakibo si Casey. Hindi mo pa kaya, hindi ba? Kaya ko. Kung gusto mo kahit ngayon. Basta bukas palayain mo na si Alex. Ngumiti si Travis. Saka tumayo mula sa swivel chair. Pagkuway humakbang ito palapit sa kanya. Ang totoo, napasubo na lang siya sa pinagsasabi nito. Bigla'y kinabahan siya sa pag-akala noong din ay tinatanggap na nito ang hamon niya at noon din ay gagawin na nito ang gustong gawin sa kanya. Huminto sa paglapit ang binata, isang hakbang mula sa kinatatayuan niya. Oo nga naman, halatang halata ako na gusto kita. Ang totoo, sa larawan pa lang kita nakita, gustong gusto ko nang titigan ang maganda mong mukha. Bahagyang lumamlam ang mga mata nito na mamasyal sa mukha niya. Napalunok si Casey. How she wished na narinig niya iyon sa ibang pagkakataon. Pero hindi naman ako manyak. Ang totoo, pwedeng hindi ko ito ginawa. Pwedeng hindi ko muna sinabi sa iyo ang totoo. Pwede kitang makuha sa ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? Angil niya rito. Pwedeng ituloy ko ang pagtuturo sa iyo ng computer. Pwedeng pinaamo na lang kita. Pero ayokong patuloy kang dayain kaya ginusto ko na lang na ipaalam sa iyo ang lahat. Ha, ang galing mo. Natatandaan ko na, hiniling mo pa na sakaling may matuklasan ako, ay huwag magagalit sa iyo. Sana'y sinabi mo na noon, baka sakaling hindi ganito kalaki ang galit ko sa iyo. Sana nga, pero naduwag ako noon eh. So ano talagang gusto mo? Ang totoo, nag-iisip nga ako Pero dahil ikaw ang nagbigay ng ideya sa akin para palayaan ko siya, sige. Be mine at palalayain ko siya. So inaamin mo na talagang may interes ka sa akin? Bakit ikinaila ko ba? Hayop ka. I'm busy, Casey. May meeting ako ngayon Hindi ko naman kasi alam na darating ka na agad. Magkita na lang tayo sa El Greco Hotel, room 1234. Hindi ko gusto mag-usap tayo sa condo unit ko dahil may iskandalo si Aling Minyang. Nahihiya ka sa kanya?
Hindi naman. I just want a little more privacy for us. At saka para makapag-isip ka na rin habang patungo ka roon. Here's the key. Hinihagis nito sa kanya isang susi na agad niyang nasalo. Napatitig siya sa susi. Pagkuway, pairap na iniwan ang binata. Nagustuhan mo ba ang lugar? Bahagya pang napapitlag si Casey sabay lingon sa may-ari ng tinig na pumukaw sa kanya. Nakatayo sa gilid ng sliding door si Chavez. Hawak nito ang dalawang kupita na may lamang alak habang nakangiti sa kanya. Mabilis na nagbawi ng tingin ang dalaga. Hindi niya gustong mamalas ng matagal ang gwapo-gwapong nitong anyo sa suot na short na puti at sandong puti. Halata rin bagong paligo ito dahil mamasa-masa pa ang buhok. Oo, maganda nga rito sa pinakataas na palapag ng El Greco Hotel. Tanaw na tanaw ko ang kalungsuran. Muli niyang itinuunang paningin sa paligid. Hindi nakapagtatakang gustong-gusto ng mayayaman ang manirahan sa matataas na building na kagaya nito. Kapag narito ka pala sa itaas, tanaw na tanaw mo ang mga nasa ibaba, ang mga dukha, ang mga taong nagmamadali sa paglalakad dahil nagagahol sa paghahanap ng kabubuhay. May kalakip na sundot ang tinig ng dalaga. Kapag narito ka pala sa itaas, pakiramdam mo ay napakataas mo at nakahigit ka sa lahat. Salamat sa karanasan ha. Bahagya niyang sinulya pa ng bildata na naramdaman niyang humakbang palapit sa kanya. You're welcome, Casey. Kahit pang alam kong iniinsulto mo ako. Kalmante nitong tugon at tumayo sa tabi niya upang tanawin din ang kapaligiran. Anyway, here's for you. Sabay abot nito sa isang kupitang hawak. Ano ito? Maang natanong ni Casey kahit pa alam niyang alak ang laman niyon. Para sa iyo at ito ang para sa akin. Before anything else, we have to celebrate. Kaswal na wika nito. Para saan ang celebration? Alam ko na. Para sa iyo ang celebration. Ipagdiriwang mo ang araw ng tagumpay mo, hindi ba? Ang araw na may buhay ka na namang wawasakin. Napailing si Travis. Iwan ko ba naman sa iyo? Ikaw ang nag-alok ng sarili mo sa akin tapos ay lagi mong isusumbat? Kalmanting wika ng binata. Pero hindi bale. Nakakasanayang ko na rin ang talim ng dila mo. Pagkawikan yun ay sa pilitan nitong inilagay sa kamay niya ang isang kopeta. Padaskol niyang kinuha iyon sabay irap dito. So cheers! Tila baliwala pa rin itinaas nito ang sariling kopeta habang naglalaro ang isang ngiti sa mga labi. Napatitig siya rito. Okay, cheers! Sabay dunggol niya ng kopeta sa kopeta nito. Pagkuway diritsong tinungga ang laman na yon. Sandali, matapang yan at... Ngunit nagkanda ubo-ubo na ang dalaga nang masami dahil sa pagguhit ng mainit na alak sa lalamunan niya. Shit! Ano kasing akala mo dyan, tubig? Nagahol pa si Travis sa paghagod sa likod niya. Kahit inuubo at nahihirapan sa paghabol sa hininga, naramdaman niya ang mainit nitong palad na humahagod sa kanyang likod. Hindi ko naman alam na ganyan pala ang lasa niyan eh. Kanda ubo pa rin napatakbo sa loob ang dalaga upang magtungo sa banyo. Gusto niyang iwasan ang pagkakadaiti ng katawan sa katawan nito. Naiiling na kumuha naman ng tubig sa ref ang binata at isinunod sa kanya. Inumin mo itong tubig. Pulang-pula ang mukha na tinanggap niya iyon at mabilis na ininom. Ilang sandali pa ay payapa na ang kanyang paghinga habang nakaupo sa pang-isahang sofa. Okay ka na? Masuyong tanong ni Travis na naupo sa armrest ng kinaupuan niyang sofa at hinagod ang kanyang likod. Bahagyang napapitlag ang dalaga nang maramdaman na naman ang mainit itong palad na muling humagod sa likod niya.
Okay na ako. Para tuloy nanigas ang katawan niya. Hayo na naman iyong urge na tumayo at lumayo rito. Good. Pero nauna na itong tumayo at lumayo sa kanya. Sorry ha. Hindi ko naman gustong masamid ka. Gusto ko lang samahan mo akong mag-celebrate. Muli niyang inirapan ang binata. Napailing si Travis. Ang tali mong umirap. Kailan mo kaya ako susulyapan na nakangiti ka? Tila nagtatampong wika nito. Yung kagaya ng dati nung naroon tayo sa condo unit. Hindi na mangyayari yon, Mr. El Greco. Dahil hindi na mabubura sa isip ko na ginipit mo kami ni Alex. Ay nako, napatutok na lang sa noo ang binata. Heto na naman tayo, babalik na naman tayo sa dating usapan. Magpahinga ka na nga, papasok na ako sa kwarto ko. Pagkawikan yon ay umakbang ang binata papasok sa pangsilid. Teka, akala ko ba'y sisingilin mo na ako? Habol niya rito. Bahagyang lumingon sa kanya ang binata. Bakit naman kita sisingilin? Wala ka namang utang sa akin ha. Baka nakalimutan mo, ikaw ang nag-aalok sa akin ng sarili mo. Ha? Biglang nagbago ang isip ko. Ayokong kunin ang isang bagay na labag sa kalooban ng nagbibigay. Sa trato mo sa akin ngayon, baka kapag hinahawakan kita o kaya ay hinalikan, baka kalmutin mo ako at kagatin. And worse, baka madimanda pa ako ng rape. Ano? At kailan mo... Kung gusto mong matuloy ang deal natin para sa pagpapalaya ko sa magnanakaw mong nobyo, ikaw umisip ng paraan at ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Sa katuluyan itong pumasok sa silid at pabalabag na inilapit na pasara ang pinto. Napapitlag pa siya sa lakas ng lagabog ng pinto. Pagkuway naiwan siyang nakatigagal sa kawalan. Kung hindi pa niya kukunin ang inaalok ko sa kanya, kailan pa makakalabas ng kulungan si Alex? Sukat sa isipang iyon, napahakbang siya palapit sa nakapinid na silid ni Travis. Ngunit ilang sandali pa siyang nakatayo sa harap niyon ay hindi pa rin niya mahagilap ang lakas ng loob na kumatok. Kakay, tulungan mo ako, binubugbog ako ng mga priso rito. Napakurap siya nang maalala ang daing na iyon ni Alex. Tumaas ang kanyang kamay, kumatok sa pinto. Yes, paangil na weekend Travis nang buksan ang pinto. Alam mo naman ang gahol na ako sa panahon, di ba? Bungad niya na tila maiiyak bagamat pinilit niyang pababain ang tinig. Alam ko, pero ikaw ang nagpapatagal sa paglaya ng nobyo mo. Napabuntong hininga si Travis at isinandal ang likod sa pinto. Hindi ako ang nagsasuggest na ibibigay mo ang sarili mo sa akin, hindi ba? Ikaw. Pero kung insultuhin mo ako, ganoon na lang. Bulag ka ba? Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo na babae ang lumalapit sa akin at hindi ako? Hindi ako sugapa sa babae, Casey. Nagkataon lang na gusto kita kaya tinanggap ko ang alok mo. Pero hindi ako papayag na magbukhang timawa. Kung ayaw mo, huwag mo. Sa kakmang ilalapat nitong pasara ang pinto. Travis? Bakit? Asik nito. Sorry sa pinagsasabi ko. Nakayukong wika niya na tila maiiyak. Hindi ko lang talaga alam kung tama ang gagawin ko. Gusto ko lang makalaya si Alex. Gusto ko lang matiyak na hindi masisira ang buhay niya. Tuluyan siyang napaiyak. Bahagya namang natigilan ang binata. Pagkuway na pabuntong hininga ito. Alam mo, napakaswerte talaga ni Alex. Pero bibigyan pa kita ng isang gabi para mag-isip. Kung talagang kaya mong ipagkaloob sa akin ang sarili mo kapalit ng kalayaan niya, then let's do it. Pero kung hindi, kalimutan mong lahat. Iyon lang at muli nitong inilapat pasara ang pinto.
Napasigop siya nang muling maiwan sa labas. Diyos ko, ang isang araw pang ilalagi ni Alex sa kulungan ay baka maging mitsa pa ng kanyang buhay. Muli siyang kumatok sa pinto. Yes, mas nakaasik ang binata nang buksan iyon. Desidido na ako. Please, gusto kong bukas na bukas din ay makalaya si Alex. Wala na naman akong iisipin eh. Doon din mauuwi ang lahat. Sigurado ka? Bahagyang bumaba ang boses ng binata. Oo. Ilang saglit na natigilan si Travis. Alam mo ang totoo, wala na ako sa mood. Travis? Pero kung may kaya kang gawin para makalimutan kong ang mga sinabi mong insulto sa pagkatao ko, then do it. Anong ibig mong sabihin? I'm sorry. Hindi ko na dapat hilingin ito. Tingin ko, wala ka pa talagang karanasan. Pero gusto kitang talaga. I don't know why, basta gusto kita. Gusto kitang halikan. Gusto kong maramdaman ka sa katawan ko. Pero gusto ko ring maramdaman na kung halikan kita, hindi ka nandidiri sa akin. Lihim na napalunok si Casey. Damang-daman niya ang kalakip na pagsamo sa tinig ng binata. Anong gusto mong gawin ko para maramdaman mong hindi labag sa kalooban ko ang lahat? Ewan ko sa iyo, pero paano mo ba hinahalikan si Alex noon? Ha? I'm sorry, naeskandalo ka? At nainis ako sa sarili ko. Bakit ko ba kailangang itanong iyon gayong mas nasusuklam ako kay Alex kapag naisip kong nahalikan kanya noon? Hindi naman siya tanga. Hindi man direktang sinabi ni Travis, selos ang pakahulugan niya sa sinasabi nito. At may ligaw na damdaming pumintig sa kanyang puso sa isipang iyon. Tuwa ba or kilig? Travis, hindi mo ibig sabihin na nahalikan kita na kagaya ng... No, of course not. Gusto kong halikan mo ako sa kabaligtarang paraan ng paghalik mo sa kanya. Hindi makakibo ang dalaga. Parang gusto no naman niyang magalit, pero pinigil niya ang sarili. Sige, humakbang siya ng isa upang lumiit ang pagitan ng mga katuwa nila. Nalanghap niya ang mabangong cologne na gamit nito. Kaakibat ang natural na lalaking amoy. Masuyo lang kung halikan ko siya. Tila nabibikig na wika ni Casey. Hindi naman kasi ako wild, saka hindi ako marunong. Pero kung gusto mo, napasigop siya. Kasunod yun ay gustong pumutak ng kanyang mga luha. Hahalikan kita sa mapusok na paraan. Kung gusto mo, gagayahin ko yung mga napapanood ko sa TV. Tuluyang nalaglag ang luha sa mamata niya. Casey. Malamlam ang mamatang bigkas nito sa pangalan niya. Pagkuway pinunasan nito ang daliri, ang mga luhang nalaglag sa kanyang mata. Kahit na baka ang magiging pakiramdam ko, malaswa kong babae, akmang ilalapit na niya ang mga labi rito. Wag. Ngunit si Travis ang umiwas at humakbang palayo sa kanya. Travis, I'm sorry. Hindi ko dapat hiniling iyon. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko naisip na sa pinagsasabi ko, baka nga lalo mong maramdaman na masama ako. Travis, hindi gusto ko lang talagang matulog ka na. Hindi. Gusto ko nang matapos ang matulog ka na, ayoko na. Travis, hindi ko kaya. Hindi ko kayang kunin ang bagay na labag sa kalooban mo. Huwag, please. Tapusin na natin ito. Gusto ko nang makalaya bukas si Alex. I'm sorry, hindi ko kaya. Ngunit matigas ang pasya ng binata. Travis, ang lupit mo. Mas malupit ka. Manhid ka pa. Hindi mo ba nararamdaman?
Ang sakit-sakit na ng dibdib ko. Lahat ng pagpapakababa kaya mo palang gawin para sa kanya. May ideya ka ba kung paano mo winawasak ang puso ko? Ha? Napaawang ang mga labi niya. Hindi kita gusto. Hindi lang kita gusto. Kung iyon ang gusto mong marinig. Mahal kita, dammit. Lalo akong nasusuklam kay Alex dahil nagsiselos ako sa kanya. Pero hindi ko papababain ang sarili ko sa harap mo dahil sa baliw kong damdamin sa iyo. Hindi kita kayang angkinin na ang nasa isip mo ay siya. Travis, ewan ni Casey parang hinaplos ng malamig na kamay ang kanyang puso. Matulog ka na. Walang magaganap ngayon. Gusto pa sana niyang itanong kung paano na si Alex pero sa narinig niyang pag-amin nito sa damdamin sa kanya, bigla ay parang ayaw na niyang dagdagan ang sakit na nadarama dito. Sige, iyon lang at laglag ang balikat na tumalikod na siya. Ngunit kailap ng antok kay Casey. Mahal daw niya ako. Totoo kaya iyon? Pero bakit ako? Bumago siya ng higa. Kakay, kailan ba ako lalabas dito? Napakurap ang dalaga nang maalala na naman ang daing na iyon ni Alex. Ang gusto lang naman ni Travis ay ang kining niya ako na hindi si Alex ang iniisip ko. Kaya ko ba iyon? Litong napabangon siya at naupo sa gilid ng kama. Pero tumanggi na siya kanina. Baka mapahiya na naman ako kapag bumalik ako sa kwarto niya. Muling nahiga si Casey. Ngunit talagang hindi siya makatulog. Hanggang matagpuin niya ang sarili na palabas ng kanyang silid. Humahakbang patungo sa pinto ng silid ni Travis. Ngunit hindi pa sapat ang lakas ng kanyang loob na gawin ang gustong gawin. Maya-maya ay humakbang siya patungo sa minibar na naroon. Pagkuhay napatitig siya sa bote ng alak na may pawas na. Naalala ng dalaga kung anong naging pakiramdam niya kanina nang diretsong tunggain ng alak na nasa kupeta. Gumuhit iyon sa kanyang lalamunan. Gumapang pababa sa kanyang sikmura kaya siya nagkasamid-samid. Pero pagkatapos niyon, pakiramdam niya ay nangangapal ang kanyang mukha. Nagiinit ang kanyang dibdib. Pakiwari pa niya ay kaya niyang sabihin ang lahat ng nasa kalooban. Napabuntong hininga ang dalaga. Saka inabot niya ang isang kupitang nakasabit at nilagyan iyon ng puno mula sa bote ng alak. Nang mapuno na ay ilang sandali pa niyang tinitigan ang laman niyon bago diretsang tinungga. Dahil nakahanda na siya sa lason yon, hindi na siya nasamid. Pinigil niya ang sarili na ibaba ang kupeta hanggat hindi said ang laman niyon. Saka sisinghap-singhap na lumanghap siya ng hangin. Pinakiramdaman niya ang sarili. Gumuguhit pa rin ang init ng kanyang dibdib pababa ng sikmura. Ngunit kaya na niya. Maya-maya pa, nangangapal na ang kanyang mukha na tila ba nagiinit iyon. Humakbang na siya pabalik sa pinto ng silid ni Travis. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo roon. Maya-maya ay dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabuhol ng suot na roba at hinayaang malaglag iyon sa sahig. Ang tanging naiwan na suot ng dalaga ay ang manipis na negligee na regalo sa kanya ni Travis. Napangiti si Casey. Kapag ganito kaya ang ayos ko, makatanggi ka pa kaya sa akin? Marahan niyang pinihit ang doorknob. Bukas iyon kaya nang itulak niya ay tuluyang bumukas. Patagilig na nakahiga sa kama si Travis patalikod sa pinto kaya hindi niya alam kung tulog na ito. Humakbang si Casey palapit sa kama at ilang saglit na tinitigan ang nakahiga. Travis, hindi ka naman pangit. Ang totoo, ang gwapo mo nga. Mas gwapo ka kay Alex. Ang totoo, ang bango-bango mo kapag napapalapit ako sa iyo. Parang kaya ko naman na yakapin ka o halikan. Marahang naupo sa gilid ng kama ang dalaga. Travis,
Ano nga kayang pakiramdam na halikan mo? Nung bago ako rito sa unit mo, naiilang ako kapag hinahawakan mo. Pero hindi ko naman nararamdaman na gusto kong ilayo sa iyo ang katawan ko. Kaya lang, ako na ilang sa iyo ay nang malaman kong ikaw pala ang nagpakulong kay Alex. Nagalit kasi ako sa iyo, pero kaninang sinabi mo na mahal mo ako, pakiramdam ko na wala ang lahat ng galit sa puso ko. Tumaas ang kamay niya at humawak sa braso nito. Bahagyang gumalaw si Travis, saka napalingon sa kanya. Casey, anong ginagawa mo rito? Napabangon ang binata, saka mabilis na humagod sa kanyang kabuuan ang paningin nito. Ngumiti ang dalaga. May nangyaring kakaiba sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang katawan dahil sa paraan ng pagtitig nito, lalo pa't ilang beses na napasulyap ang binata sa gawin ng dibdib niya na wala ng anumang saplot maliban sa suot na pantulog. Pero umiipekto na ang isang kupitang alak na kanyang ininom. Parang nawawala ang kaba sa kanyang dibdib at parang ang lakas ng kanyang loob. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ayaw mo na ba ang kinin ng katawan ko? Bahagya siyang umusod palapit dito. Casey, sinabi ko na naman sa iyo. Shh! Nakangiting iniharang niya ang isang daliri sa mga labi nito. Halikan mo ako, Travis. Gusto kong maramdaman mo na kaya kong ibigay ang halik na gusto mo. Yung halik na hindi kagaya ng paghalik ko kay Alex. Casey, nakainom ka ba? Hindi nakaligtas sa binatang amoy alak sa bibig niya. Ngumiti siya. Konti lang. Di ba pinainom mo ako kanina? Nasarapan ako eh. Kaya lang, nabitin dahil nasamid ako. So pinakialaman ko na yung alak mo sa bar. Galit ka ba? Malambing niyang tanong, saka humawak ang kamay niya sa dibdib nito. Casey, malakas makalasing ang alak na iyon. Gaano karami bang nainom mo? Napahagikik siya. Iwan niya kung bakit. Pinuno ko yung kupeta at inubos ko. Konti lang yun, di ba? Ano? Pa-shot-shot lang ang inom niyon. Malalasing ka pag binigla mo. Muling napahagikik ang dalaga. Iwan kung bakit ang saya-saya niya. Mukha ba akong lasing? Namumungay ang mga mata niya. Oo, humarap ka nga sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Namumungay na ang mga mata mo. Pagalit nitong wika. Talaga, lalo siyang napahagikik. Kaya ka natatakot sa akin? Nagsimulang gumalaw ang kamay niyang nakahawak sa dibdib nito. Hindi, bakit ako matatakot sa iyo? Ang ganda-ganda mo. Bahagya namang nag-relax sa pagkakaupo sa kama ang binata. Then, huwag mo na akong itaboy ha. Hindi kita itinataboy, kaya lang, halikan mo ako, Travis. Hinilapit niya ang katawan dito. Gusto kong maramdaman ang mga labi mo. Sabi mo, mahal mo ako. Patunayan mo.